Kung babad ka sa social media, ay you probably encountered this trend. Maraming tao ang nagpo-post ng kani-kanilang seemingly random photo pero may kulay pulang linya sa kanilang ulo tulad nito, at heto pa ang isa. Well, this ladies and gentlemen ay reference sa isang K-drama na sikat ngayon na kung tawagin ay S-Line. Isang K-drama kung saan nakikita ng isang tao kung ilang beses at kaninong tao siya naging intimate. Alam mo na ba kung ilang beses siyang nakipagtsuktsakan at sino ang kanyang nakabembangan? But believe me when I say na pag pumasok sa mundo ng S-Line ang taong pag-uusapan natin ngayon ay tsak, hindi magkakasya sa TV screen ang mga linya na makikita sa kanyang ulo. Paano ba naman kasi humigit sa 1,600 persons lang naman, pawang mga lalaki pa man din ang kanyang nakaespadahan sa loob lang ng ilang mga buwan dito sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Ang istorya natin ngayon ay magsisimula sa isang crossdresser na lalaki na mula sa Jiangning, China. Nagpapanggap siya na babae which is nowadays ay considered as a normal thing sa new generation. Lalaki na nagpapanggap na babae at babae na nagpapanggap na lalaki. However, ang problema sa kwento natin ay sa tuwing nakikipag-espadahan itong crossdresser na ito sa kapwa niya lalaki ay inire-record niya ang bawat eksena frame by frame, ang bawat aksyon nang walang pasabi sa kanyang mga nakaka-eksena. Ito lahat ay gamit ang hidden camera. Kalaunan nang pumutok ang balitang ito sa China ay dito na siya tinawag na The Red Uncle. More on this body in a bit. Early July, ngayon lang nang ang Jiangning Police ay inaresto ang isang 38 years old na lalaki na may apelyidong Jiao. At bukod sa Red Uncle ay napagalaman nilang may isang palayaw pa ito. Kilala rin kasi siya bilang Sister Hong. Ngayon, bukod sa pananamit nito ng babae, pagme-makeup ng sobrang kapal at pagsusuot ng wig upang magmukhang babae, ay pinapalitan din niya ng high pitch ang kanyang boses para mas maging convincing ang pagiging niyang babae. Nang pumutok ang balitang ito sa China, ay tinupok ng hashtag Red Uncle ang Weibo, isang social media app na exclusive na ginagamit ng mga taga-China. And as of this recording ay umabot na sa 200 million views ang hashtag na ito. Inakusahan si Jiao na nang-aakit ng mga straight na lalaki para i-fulfill ang kani-kanilang wildest desires. Nabisto lang ang kanyang milagrong ginagawa nang may isa sa kanyang mga nakatalik ang nakapanood ng kanya mismong video sa ilang private messaging group ng China. Nagpunta siya sa pinakamalapit na istasyon upang ireklamo itong si Jiao na siyang naging rason upang ibalita ito sa China. Doon nang maibalita ito on the first day ay tuluyang sumambulat ang lihim ni Jiao. Isa-isang lumutang kasi ang kanyang mga naging biktima sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang magsampa rin ng kaso. Sa mga paunang investigasyon ay inakala ng pulis na aabot lang sa 5-10 ang kanyang mga naging biktima, but no, they are absolutely wrong dahil nang umusad ang kaso at nakakuha ng sapat na dokumento ang mga pulis upang magkandak ng karagdagang pagsusuri at investigasyon kay Jiao, ay lo and behold sa ilang araw nila na investigasyon ay nalaman nilang aabot sa 1,691 ang kanyang mga naging biktima. Yup, you heard it right, 1,600 plus, and not counting body, yung mga taong undocumented na kanyang nakatalik. Now, you're probably wondering, bakit nalaman ng mga pulis ang exact number? Meron ba silang special glasses tulad nung sa K-drama na S-Line para malaman yung eksaktong bilang? No buddy, dahil una ay nang kalikutin at buksan nila ang cellphone ni Red Uncle ay nakita at napanood nila ang mga videong kinuhanan ni Jiao nang walang paalam sa kanyang mga biktima. Nakasave ang lahat ng ito sa isang secret folder.
Hindi lang yan dahil bukod pa dito ay merong notebook si Zhao kung saan isinusulat niya ang mga pangalan ng bawat lalaking nagiging biktima niya at kasama dito ang ilang mga basic information tulad ng lugar kung saan sila nakatira at kung ano ang edad ng mga ito. You see, the way how it works ay may standard proceedings din ang mga lalaki bago ang aksyon. Siyempre, pagdating sa pwestuhan ay may konting kwentuhan, kumustahan sa biyahe at tanungan, kakain ng kaunti tapos maya-maya ay sila naman ang kakainin. Paminsan-minsan ay pinagpapadala niya rin yung mga biktima niya ng mga household items tulad ng sandok, kawali, pagkain, street foods at cooking oil. I wonder kung saan gagamitin yung cooking oil. Ito lahat ay bilang gift sa kanya para magmukhang formal ang lahat ng kanilang gagawin. Binibigyan ni Zhao ang mga lalaki ng pera kapalit ng kanilang performance pero not knowing na mapapanood ito ng libo-libong mga tao. Gamit ang hidden camera ay inire-record ni Zhao ang bawat eksena and no, it's not for his eyes only body dahil ibinibenta ni Zhao ang kanyang full collection ng mga video sa kalakhang internet sa halagang 1,000 to 1,500 bilang entrance fee sa iba't ibang mga private chat groups na available sa China. You see, ang pagiging crossdresser o parte ng LGBT sa China ay hindi naman talaga bawal. Noong 1997 ay dinikriminalize na ito ng China at ngayong 2025 ay bagamat medyo lumuwag na ang batas ay nananatiling not legal ang anumang same-sex marriage. Hindi rin bawal ang pagkakaroon ng intimate act sa parehong lalaki o parehong babae. However, ang pagpapakalat ng anumang intimate video kahit na consensual ito ay labag sa kanilang batas. Ito ngayon ang kinakaharap na kaso ni Red Uncle. Ang mga netizen ay ganoon na lang din ang pagkagulat sa balitang ito at sinabi na ito na ang pinakamalaking organized con operation hindi lang sa China kundi sa buong mundo na gawa lang ng iisang tao. Marami sa mga naging biktima ni Zhao ay pawang mga may asawa na at mga anak, mga pamilyadong tao na normal na namumuhay. Pero tila ang motto nila, pera na yan, wag mo nang hayaang maging bato pa. However, ang kapusukang ito sa laman at pera ay may malaking kapalit. Nang pumutok kasi at nalaman nung mga asawa nila ang ginagawang milagro ng kani-kanilang mister, ay marami ang nakipaghiwalay sa kani-kanilang asawa. Marami ang pamilyang nasira at mga batang lalaki na wala ng ama. Marami ang mga lalaking na-depress dahil sa kahihiyan. Nalaman kasi ito ng kani-kanilang mga kaibigan, friends of friends, pamilya at syempre mga kamag-anak dahil sa sobrang viral. Ngayon, for every downfall ay of course there is always something that goes up. Dahil tila nag-stonks ang mga makeup brands at mga nagtitinda ng wig sa China. Sa sobrang viral kasi ng balitang ito ay mabilis na na-sold out ang mga nagtitinda ng wig na katulad ng ginagamit ni Red Uncle. Ganoon din na maraming online personality ang nagsipagsikatan na gumaya sa kanyang looks at siyang ikina-viral ng mga ito. Now, kidding aside buddy, ngayon, okay sige nalaman natin ang kalagayan ni Red Uncle. Alam na natin na hawak na siya ng mga pulis, yung mga naging biktima niya na nasiraan ng pamilya at mga lalaking na-depress, etc. But there's more to this story dahil may mga kumakalat kasing balita sa Weibo na kaya umano nagawa ito ni Red Uncle dahil hindi lang dahil sa gusto niya na makiapid sa kapwa lalaki. Kundi ito daw ay bilang ganti sa mundo. Sinasabi kasi na mayroong HIV si Red Uncle na nakuha niya rin sa pakikipag-apid sa kapwa lalaki nung hindi pa siya kumukolekta ng video at ito umano ang nagtulak sa kanya upang magbenta, lumikom ng pera upang tustusan ang kanyang mga medical bills. At the same time ay kung hindi man siya gagaling ay at least nakaganti siya sa mga tao.
Kaya naman buddy, ganoon na lang ang takot ng mga tao sa China ngayon. Kaya nang pumutok ang issue na ito ay mabilis na naglabas ang CDC o Chinese Center of Disease Control and Prevention ng exclusive hotline para sa psychological mental health care at free HIV testing para sa mga taong naging biktima at nakatalik ni Red Uncle. Kailangan lang nilang tumawag dito upang mabigyan ng lunas at matest sila kung mayroon silang HIV o STD sa kanilang ginawa. Kudos to them buddy sa move na ito. Ang nakakatakot lang kung yung 1,000 na yon ay nakipagtalik na rin sa iba't ibang mga lalaki o kahit babae pa man yan, di kumalat na ito ng kumalat. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang kaso at patuloy na iimbestigahan ito ng mga pulis ng China. At yan ang pinaka-latest sa balitang ito na sa tingin ko ay dapat ninyong malaman tungkol sa kwentong ito. At muli, naway na-entertain kayo sa ilang minuto nating pag-uusap at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pag-google ninyo ng inyong precious time dito sa channel. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.